bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Yes, Kabilang linya. Mr. Senator. Kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan eh. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? So, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po. Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Yeah. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo siguro sabihin yun. Hindi sir, kung pakayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. Sir. mas malala pa. Yes. Mas yes. malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi... So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang, pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy
At saka kay... Katang isip na Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat 'yun eh. Sa amin lang sana 'yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? yes sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya Wow! O hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. no, mali po. Ganon. Yan ang Mali po, lumalabas hindi po kayo sabi mo eh. hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi sir. ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun nga usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, huwag mong, pasis ko lang yun. Yes sir, I understand sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand, Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko sir. Ha? Sabot ko sir. Anong Bisaya man ka? Taga saan ka? Taga Davao ako mama sir. Ibig sabihin, puro maro, taga Davao. Dili taon sir. Oy. Ay. Now, please, continue. Explain your side yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, Yes, sir. bakit mo nasabi yung mga bagay na yon. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually sir, naririnig-rinig ko lang sa YouTube yun sir eh. You play, kumsek, you play. Baka sabihin naman, Hindi, ibig sabihin sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam. Sir, ginamit ko ko. O, ginamit mo? ko nga sir, kasi ganito nga Ano sir. ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Naririnig. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes sir, naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin. Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo Ito dito? nga po, sir, Anong kasi- motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasi may mga dokumento po kasi akong dala. Kasi sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento na mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung magsinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Kasabot Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, ha? sir. Kasabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang Lam. Huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Tapos mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo na ko yan. Ganito ko yan. Nung pumutok yan, okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Kaya kung Ang narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay.
Correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya eh. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, papasakayin niya. Hindi Ang po. babaw mo. May- Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Baka ang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa'yo? Malaliman Your ka niyan? Honor, no, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago. Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, Ano? Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan Hindi po, totoo. walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po ako mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even po yan, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. para Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention Actually, mo. sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung Yes, sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para maipakita ang, wow, gano'n kaka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Ha? Opo, Yung opo. veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi Yes, sir. mo, sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, Sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo dideny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin AI, pwedeng sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yun. Pero hindi ko nga po ginagawa Hindi ka yun. naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero, sir, Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot yun kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So, you're a hero!
Nasa sa inyo, Ha? sir, kung paano nyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano nyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya ng sinabi ko, napapagod na po kami. Napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, eh maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear, with malice ang intention Yes, sir. mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin, lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala po akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, niloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang sir. siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito. Pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong, itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee. Pag-aralan namin. And we will get back to you. Mr. Chair, Yes, go ahead. if you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin. Then you are free to entertain General Santiago. No. I will not. Ayun, napanood nyo naman po, ito nga si Mr. Eric Santiago na yun po pala yung tao na katawagan nitong si Enriquez. Nakausap din nitong si Jonathan Morales sa kanilang bahay. So, pinasakay nitong si Santiago, etong si Romy Enriquez para takutin itong si Jonathan Morales. Imagine niyo po kung gaano po talaga katotoo yung ginawa po nitong si Mr. Santiago na talagang kapag ikay gumawa ka ng kwento, gumawa ka ng kasinungalingan, gumawa ka ng katarantaduhan, ipapatawag ka na sa Senado. Yun po ang gustong patunayan nitong si Mr. Santiago. O ito nga, kung tama ako, kung tama yung aking pagkakadinig sa kanyang pangalan, ay Picoy. Imagine niyo po yan. Gumawa po ng kwento, gumawa po ng isang plot, etong si Picoy, at boyla. Nandun na po siya sa Senado para po pagmukhain na mga mahihina etong committee na ito ni Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kapag sinabi ni Jonathan Morales, actually nga po, tinawagan po yung kaibigan ko ng isang taga-Napolcom na ako po ay pinapatahimik at magiging director daw po, director etong aking kaibigan. Gumawa ng ganyang kwento itong si Picoy. Tapos, paniwalang-paniwala naman itong si Enriquez. At pati itong si Jonathan Morales ay napasakay at iniisip nga na siya daw ay ipapatumba o gugurgurin nitong First Lady sa nabanggit, yung Lam. Di ba, ito, alam niyo sa totoo lang, hindi po kasi nabigyan ng talagang mahabang pagkakataon etong si Santiago na makapagsalita, etong si Picoy, at maipresent yung kanyang papeles na hawak para po
maipakita naman sa ating mga kababayan kung ano ba ang kanyang daladalang papeles. Baka sa susunod na hearing. At ito lang ang talagang isang napatunayan natin. Kapag ikay gumawa ng kasinungalingan, gumawa ka ng katarantaduhan, gumawa ka ng istorya, nagbida-bida ka, di ba? Makakarating ka po talaga sa Senado, sa komite ni Senator Bato de la Rosa. So eto, napatunayan na nitong taong ito na wala po talagang kahit anuman lang kredibilidad etong si Jonathan Morales. Lahat ng nagpunta doon na resource person, sinisibak na po ang pagkatao ni Jonathan Morales at wala po talagang personal knowledge si Jonathan Morales sa kanyang mga sinasabing paglabas ng isang Maharlika leaks. Diba? Sinabi na rin po ng mga abogado ng PIDEA, wala silang ganyang papeles at lahat po ng nandoon sa report na yon o pre-operation report na sinabing pinirmahan ni Morales ay hindi po ito verified, hindi confirmed, hindi natuloy. Alam niyo po kung bakit? Dahil maaaring ito ay isa lamang paninira. Bakit ko nasabing paninira? Abay, anak-anakan daw nitong si Maricel Soriano ang naging informante nitong si Jonathan Morales. So anong nito, 'di ba? Ibig sabihin, meron lamang gustong sirain itong informante na ito. At 'yun ang kanyang nanay-nanayan na si Maricel Soriano. 'Di ba napakadali po niyan na kumbaga lang pag-aralan. Pero ewan ko ba bakit pahahabain pa ito ni Bato de la Rosa para po magkaroon pa ng isang pagdinig daw. Kahit na sinasabi na pinipinpoint na nitong si Senator Chis Escudero na wala pong patutunguhan ito at lahat naman po ng mga taong nandoon ay nasagot na yung mga katanungan, hindi legit, hindi po papeles ng PIDEA yung mga papeles na yon at kayang-kaya po yun doktorin. So abangan na lang natin ang susunod na hearing at tignan pa po natin ang mga napakaraming kasinungalingan na marireveal dito po sa pagkatao ni Jonathan Morales. So, yun lamang po, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.